Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit sa mga sundalo na piliin ang tama at para sa bayan sa panahong kumakaway ang tukso ng korupsyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Piliin ang tama, ang bayan, katapatan at ang kapayapaan. Itong naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagsipagtapos ng Major Services Officer Candidate Course. Ipinahayag ng Pangulo na nagpapakita sa iba't ibang anyo ang korupsyon at ang kawalang katapatan at sa ganitong pagkakataon na niya mapapatunayan ng bawat isang sundalo ang kanilang integridad. Integridad na daraan sa pagsubok, kaya't ang pinakamabuting gawin lang, sabi ng Commander-in-Chief, ay piliin kung ano ang tama at nararapat para sa bayan, ganun din ang kapayapaan at katapatan. Binigyan din ng punong ekutibo na sa gitna nito ay umaasa ang mga Pilipino para sa ligtas, payapa at maunlad na bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Kaya piliin nyo lagi ang tama. Piliin nyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, kinontra ng Malacanang ang mga paratang na nasa pinakamahinang kalagayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng patuloy na mga paratang ng korupsyon na bumabagabag sa administrasyon. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maraming ginagawang aksyon si Pangulong Marcos para mapanagot ang mga taong sangkot sa korupsyon, lalo na sa mga maanumalyang flood control project. Ayon kay Yusek Castro, marami na aniya ang nakasuhan, meron na ring mga nakulong. At his weakest? Ito ba bang panahon na to na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-impluwensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinanindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pakikisa sa panawagan na panagutin ang mga may sala sa mga iniimbestigahang irregularidad ng mga flood control project. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakatutok ang Pangulo sa pag-iimbestiga sa mga personalidad na sangkot sa flood control issue.
Aniya, buong loob na gagawin ng Pangulo ang mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot at maibalik ang mga kinurakot na pera ng taong bayan. Lahat ay pananagutin, lahat ay sisingilin. Buo ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos Jr. na mapanagot sa batas ang mga sangkot sa pamamagitan ng masusing paghahanda ng mga ebidensya at pagsasampa ng mga solidong kaso. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, humihingi ng kooperasyon ang pamahalaan sa mga Pilipino sa iba't ibang bansa na makakakita kay dating ako Bicol Representative Zaldico na kuhanan ito ng larawan at agad ipost sa social media upang magkaroon ng dagdag na impormasyon ang pamahalaan sa kinalalagyan ni Ko. Ito'y bahagi ng pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla kasunod ng impormasyon na nasa Europa na nagtatago si Ko, partikular sa bansang Portugal. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ng kalihim na patuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa international partners nito upang matunton ang dating mambabatas. Whole of government approach rin aniya ang miiral para sa agad na ikadarakip ni Ko. Dico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Malacanang na nananatiling matatag ang command responsibility ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ito ng sinasabi ng ilan na mahinang pagtugon ng Pangulo sa mga issue. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kung mahina ang pagkilos ng Pangulo ay hindi gugulong ang malawakan ngayong laban ng bansa kontra korupsyon. Pagdating naman sa panawagan ng ilan na pagharap ng Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, giit ni Yusek Castro na kung may mga sapat namang ebidensya ay walang pag-aatubiling tutulong at magbibigay ng kooperasyon ang Pangulo lalo na kung matutuldukan na ang issue ng korupsyon sa bansa. Iginiit din ni Yusek Castro na dapat dumaan na rin sa paglilitis ang iba pang individual na sangkot sa iba pang akto ng korupsyon at hindi lamang ang mga sangkot sa mga manumalyang flood control projects. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagrepaso sa patakaran ng Complete Disability Discharge o CDD para sa mga tauhan ng militar. Hakbang ito ng Pangulo kasunod ng napag-alamang kaso ng isang kapitan na natanggal sa serbisyo matapos mawalan ng paningin sa magkabilang mata habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Pinuri ni Pangulong Marcos si Kapitan Jerome Hacuba ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na nabigyan ng CDD matapos sumabog ang isang pampasabog malapit sa kanyang lokasyon sa isang clearing operation sa Maguindanao noong taong 2016 na naging dahilan upang mawalan siya ng paningin. Tinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin
ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hakuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na inatasan niya ang pinuno ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si General Romeo Bronner Jr. na suspindihin ang CDD ni Hakuba, i-promote siya sa ranggong major at tukuyin ang iba pang mga posisyon na maaari niyang gampanan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nasabat na 14 na milyong mahigit na halaga ng Kush, resulta ng mas malakas na koordinasyon ng gobyerno ayon yan sa Bureau of Customs o BOC. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3 ang tinatayang 14.9 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o yung Kush sa isang operasyon. Natuklasan sa isang bagahe ang 18 vacuum-sealed pouches na naglalaman ng halos 9,940 grams ng pinatuyong dahon na pinaniniwalaang illegal na droga. Isinagawa ang operasyon kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Tiniyak ng Customs na patuloy nitong poprotektahan ang mga paliparan at hangganan ng bansa laban sa anumang tangkang pagpasok ng kontrabando. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinapakita ng pagkakasabat na ito ang pinalakas na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng patuloy na pagbabantay sa mga pangunahing gateway ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinapalawak ngayon ng Department of Agriculture o DA ang Benteng Bigas Master List Registry System. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nais ng ahensya na gawing 15 milyong sambahayan ang magbebenepisyo sa nasabing programa sa taong 2026. Simula Marso, QR code na ang gagamitin ng mga mamimili. Magiging bukas ang registration hanggang sa Pebrero 2026. May 23 bilyong piso na inilaan ng DA sa 2026 upang mapanatili ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilong bigas at manggagaling ito sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa DA, nang ilunsad ang programa noong Mayo ng taong ito, umabot na sa 423 sites sa 81 na probinsya ang naturang programa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilinaw naman ng Department of Agriculture o DA na bawal pa ring mag-angkat ng bigas. Paglilinaw ito ng ahensya matapos makatanggap ng ulat na mayroong ilang individual na nag-aalok ng umano'y alokasyon para sa importasyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., isa itong uri ng scam kaya't huwag basta magpaloko. Nakasaad naman sa Executive Order No. 102 na niligdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinalawig ang moratorium sa rice importation hanggang Disyembre at 31 ng kasalukuyang taon. Layunin ng hakbang na mapatatag ang presyo ng palay at maprotektahan ang kita ng mga lokal na magsasaka. Nagbabala rin ang ahensya na ang sinumang mahuhuling nag-aalok ng pekeng import allocations ay maaaring malagot sa batas. Tiniyak naman ng DA na patuloy ang pagbabantay sa merkado upang mapanatili ang sapat na supply ng bigas habang nakadepende ang bansa sa lokal na ani ngayong panahon ng Kapaskuhan.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nilinaw naman ng Land Transportation Office o LTO na ipinagbabawal ang mga electric vehicle o e-vehicle na mag-operate sa mga national highway. Sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na bagamat ipinagpaliban ang pag-impound ng mga e-vehicle sa Enero 2, hindi nangangahulugan na mula Disyembre 1 hanggang Enero 1 ay pinapayagan ang mga driver ng e-vehicle sa mga highway. Pagbabawalan pa rin aniya ang mga ito ng mga traffic enforcer pero hindi ikukumpiska ang kanilang mga e-vehicle. Magsisimula lamang ang pag-impound sa Enero 2. Nauna nang inanunsyo ni Lacanilao na ang mga e-vehicle tulad ng e-bikes, e-trikes at light electric vehicles na mahuhuli sa mga pambansang kalsada ay ikukumpiska dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagbabawal sa e-tricycle at e-bicycle sa national roads, pagsusulong lamang ng disiplina at kaligtasan ng publiko ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Iginiit ng Malacanang na hindi pagpapahirap sa taong bayan ang pagbabawal sa paggamit ng mga e-bike o e-trike sa National Road. Sa press briefing sa Palasyo, binigyan ni INI Communications Undersecretary Claire Castro na kaligtasan ng publiko ang pangunahing layunin ng panukalang ito. Dapat anyang tandaan na ito ay motorized vehicle at mayroong batas na sinusunod para dito. Ayon kay Castro, ang pagdisiplina sa mga tao ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan, kundi issue ng pagpapatupad sa batas para mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Kung matatandaan, sinuspende muna ng Transportation Department ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike. Iniurong ito sa January 2, 2026. Ng polisiya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at tandaan po natin motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Ecoways Coalition nagbabala ukol sa ibinebentang mga laruang de baterya sa merkado na nagtataglay ng nakalalasong kemikal. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Jolimar Acuyong. Pinaalalahanan ng Ecoways Coalition ng mga magulang lalo na ngayong papalapit ang Pasko ukol sa mga delikadong button batteries na ginagamit sa mga laruan ng bata, hair accessories, wristwatches at maliliit na electronic devices sa bahay. Babala ng Ecoways Coalition kapag nalunok, maaaring maipit ng baterya sa lalamunan at magdulot ng chemical burns. Kapag aksidenteng naipasok sa ilong, maaari itong magdulot ng sugat, butas sa cartilage at impeksyon. At kung sa tenga naman, maaari itong magdulot ng hearing loss, perforated eardrum at facial nerve paralysis. Ayon sa National Poison Management and Control Center, ang pagkalunok ng mga debateryang kagamitan ay kabilang sa top 10 causes of poisoning sa pediatric cases noong 2023. Upang makaiwas sa insidente, mag-ingat sa pagbili ng laruan. Siguraduhin may secured na battery compartment at itago ang bago o nagamit ng baterya malayo sa mga bata. Huwag itong itapon sa regular na basurahan, kundi dalhin ito sa e-waste drop-off points. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, pag-aproba sa panukalang 200 peso minimum wage hike, magandang pamasko para sa mga manggagawang Pilipino. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Muling kinalampag ng isang mambabatas ang ehekutibo para gawing prioridad at sertipikahan bilang urgent ang panukalang 200 peso minimum wage hike. Gitiyak Bayan Party List Representative Percy Sandanya ang aumento sa sahod ang tunay na pamasko para sa mga manggagawa. Anya kung tunay na seryoso ang Kamara na makuha muli ang tiwala ng taong bayan ay dapat madaliin ang pagpapataas sa kita ng mga manggagawa. Kaya naman dapat ay bilisan na anya ng Kamara ang deliberasyon at aprubahan ang panukala. Hirit pa ni Sandanya, wag na dapat ito paabutin pa na 3 Kings. Kasalukuyan pa rin nakabinbin ang naturang panukala sa House Committee on Labor and Employment. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ekonomiya ng Pilipinas na nanatiling matatag ayon yan sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Na nanatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng kinakaharap nitong hamon gaya ng sunod-sunod na sakuna at usapin ng katiwalian. Ito ang ibinida ng Department of Economy, Planning and Development. Makaraang maitala nito ang 5% average growth rate ng bansa sa unang tatlong bahagi o quarter ng 2025. Sa year-end press chat ng DepDev, sinabi ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na naitala rin ng Pilipinas ang headline inflation sa 1.7%. Napasok pa rin sa 2 hanggang 4% na target range. Bukod dito ay iniulat din ni Balisacan na masigla pa rin ang labor market condition ng bansa matapos makapagtala ng 4.5% unemployment habang nasa 14.2% naman ang underemployment rate. Iniulat din na kalihim na nananatiling masigla ang banking system sa pamamagitan ng investment growth habang matatag din ang palitan ng piso kontra dolyar. Kasunod nito, ibinida rin ng DepDev ang major milestone nila gaya ng pagsasaayos ng Philippine Development Plan 2023-2028, pagbabalangkas sa trabaho para sa bayan Plan 2025 to 2034 at ang pagiging full cabinet ng kagawaran. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Sherwin Gatchalian, kumpiyansang maganda pa rin ang pagtingin ng mga investor sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Tiwala si Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian na mananatiling maganda ang pagtingin ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa 2026. Pinunto ni Gatchalian ang investment grade standing ng Pilipinas, partikular ang binigay ng Standard & Poor's, ay nananatiling matatag sa kabila ng mga issue sa bansa ngayon. Ayon kay Gatchalian, sinasalamin ng investment grade rating ng bansa ang matatag na economic fundamentals. Nakatulong anya ang pagpapanatili ng inflation rate sa mas mababa sa 2% sa positibong pagtingin ng credit rating agencies. Gayunpaman, nagbabala ang senador na posibleng bumagal ang economic growth ng bansa kung hihina ang infrastructure spending sa Pilipinas. Kaya naman, kailangan pa rin anyang panatilihin ang construction momentum. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga mami, alam nyo ba na ang microwave popcorn na pinapakain nyo sa inyong mga chikiting ay maaaring may mga sangkap na delikado sa kanilang kalusugan? Karaniwan itong may perfluorooctanoic acid o PFOA na ginagamit sa lining ng mga popcorn bags para hindi dumikit at posibleng makapinsala sa kanilang atay o kidneys at maging sanhi ng cancer. May mga artificial butter flavorings din ang microwave popcorn gaya ng diacetyl na konektado sa lung disease kapag nalanghap ng madalas. Bukod dito, mataas din ang sodium at saturated fats nito na pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Mas mabuting pumili ng natural na popcorn o gumawa na lang sa bahay para mas ligtas ang buong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bagong hybrid variety ng mais na gawa dahil sa pagtutulungan ng Department of Agriculture o DA at mga pribadong kumpanya. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Babaen ititulong ti Department of Agriculture iti kumpanya Corteva Agri-Science na dante baro a klase ti hybrid variety iti mais. Akabailan na ti epekto ti whole armyworm. Dahito tinbatan ni Demand Generation Manager Wendell Cabigo Jr. iti Corteva Agri-Science iti Rosales, Pangasinan bayat ti Farmers Summit iti Ilocos Norte Centennial Arena. Kuna ni Cabigo at ti P3582 Power Core amay sa nga hybrid corn variety ket kangatuan ang nagunod dati 12.6 tons iti may sang hektarya nga apit dediket babayad iti na siyang kata programa ngayon daluan ti Cagayan Valley Research Center iti Ilagan, Isabela itangatawin 2025. Gabi direto'y nagyaman ni Cabigo iti Department of Agriculture iti panagtinulong da iti kumpanya tapno makadevelop iti bukel kay sumet ti katangin to ken maited kadagiti Manalon. Inayon ni Cabigo nga dapay ti government program ken training ti kumpanya tapno matulungan dagiti Manalon iti rehiyon 1. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, Naragsak Apwascua, Christmas Village sa La Union na simbolo ng pagkakaisa at maningning na Kapaskuhan nagbukas na. Narito si Albert Kawile para sa balita.
Napnon rag-o kan ragsak ti La Union iti ingrandi panakalukat ti naragsak a Paskwa Christmas Village iti Calman Disyembre 1. Ti gobyerno provincial nga indolwan da Gobernador Mario Eduardo Ortega ken Vice Gobernador Eric Sibuma tinangsilaw iti Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center Complex. Tampok iti seremonya ti makaawis iti lawag na a 17 metros a Christmas tree anaarkusan iti dandanisiam agasot a parol. Dagitoy a parol asi anad nga inarami dagiti persons deprived of liberty ket mangisimbolo iti namnama ken panagkaykaysa. Malaksit iti dayta dupay a pagpilyan ti masarakan kadagiti booth manipod iti 20 ang nga LGU. Adda dagiti naima sa makan ken naduma-duma produkto at talaga nga itantanok ti probinsya para kadagiti agtarigagay iti paglinglingayan at dapay karnabal nga daan kadagiti naduma-duma a pagluganan para kadagiti ububing ken kadagiti natangan. Ti panaglukat ti village anaigidlan iti pananglaglagip iti World AIDS Day 2025 ket nagserbi ang biyaga palagip iti espiritu ti komunidad ken ti awag para iti La Union agkaysa. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar State University o ESSU Maine nakapagtala ng 7 bagong licensed civil engineers. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Pen Pomida mula sa Borongan. Nakapagtala ni Eastern Samar State University Main Campus Borongan, hinpito nga bago nga licensed civil engineers, ha civil engineering licensure exam ha November 2025. Tika nga 57 nga examinees nakapasaran 7 nga nakapati ka universidad hin 12.28% nga passing rate, duhaan first-timers samtang 5 retakers. Sumala ha PRC and performance and first-time examinees and ESU Main 9.43%, samtang 50% para ha retakers. Ha national level, 4,268, ha 14,043 examinees ang nakapasar, nga may da 30.39% nga passing rate. Ginbuhat ang eksaminasyon ha Nobyembre 22 nga da 23, nga nigin pagawas ang resulta ha Nobyembre 29. Nagpahayag ang ESUMAIN hin suporta ha mga waray makapasar, nga naghatag hin pasidungog ha 7 nga bag-o nga civil engineers ha ira kalampusan. Tikang didi ha syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Pen Pomida mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Police Regional Office 8 nagbigay ng tulong sa bayan ng Bontoc, Southern Leyte. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Police Regional Office 8 ubos sa pagdumala ni Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, nagpatuman sa ilang flagship program nga Jacob's Care to Serve and Share sa Barangay Malbago sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte kanatong Nobyembre 29, 2025. Inubanan sa kolaborasyon sa Tacloban Angelicum Learning Center, 1 Canhorao Eagles Incorporated ug mga kawani gikan sa PRO8, gipang-apod-apod sa mga apektadong residente ang anaa sa 182 ka mga water jugs, 182 ka mga food packs ug mga pre-loved clothes aron nga makatabang sa panginahanglan sa mga apektadong pamilya. Kini nga panagtambayayong nagpasiugda sa gipaambit nga tumong sa pagbayaw sa mga komunidad at pinaagi sa kolektibong paningkamot ug kaluoy. Pinaagi sa Jacob's Care ang Police Regional Office 8 nagpamatuod pag-usab sa ilang nga panaad sa pagserbisyo, pagpaambit ug pagbarog sa mga tao sa Eastern Visayas. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos. Sa Sogod pa rin tayo, Southern Leyte pinarangalan sa Subaybayani Awards 2025. Narito si Gemma Destriza Narit para sa balita.
Mapasigarbuhon nga gipasidunggan ang provincial government sa Southern Leyte sa Subaybayani Award 2025. Usa ka halangdong pasidungog nga gihatag sa mga lokal nga kagamhanan nga nagpakita og talahorong performance sa infrastructure governance. Nagpalambo og mahinungdanong mga reforma og padayon nga naningkamot aron makabot ang ligon og empowered nga komunidad. Gidawat ang naasing pasidungog alang sa probinsya sa Southern Leyte ni Governor Damian Mercado uban kang Honorable Virgilio Mortera o kini nga kadaugan nagpasabot sa padayong pagpaningkamot sa probinsya nga maayo ang pagtukod og mas luwas, mas kusgan ug mas balungtarong kaugmaon para sa tanang mga Southern Leyteños. Kini nga dungog naghatag og inspirasyon nga ipadayon ang pagpalambo sa transparency nga pangagamhanan, efisyenteng pagpatuman sa mga proyekto ug inclusive nga kalambuan. Nga diin nagpatindog sa pundasyon sa usa ka malig-on maginhawa og panatag nga kinabuhi para sa matag pamilyang Pilipino sa probinsya sa Southern Leyte. Balita gikan sa lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Ating papakinggan kaugnay niyan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Mukabat nga 336 ka mga indigenous family o IP. Apil ang mga kabataan ini ang nakadawat sa food packs, school supplies o hygiene kits. Mayon man sa feeding program nga gipahigayon sa provincial government sa lalawigan sa Bukidnon. May kamahid sa ilahang community outreach program ngadto sa ato mga igsuong indigenous people or IP gikan sa Sitio Tres Marias, White Culaman, Kitaw-Taw, Sitio Kinababa, Kisawa ug Barangay Kisawa proper sa lungsod sa Kibawi niadtong Nobyembre 27 ning kasabtangang tuig. Tumong niini nga mapabati og mahatagan og importansya ang mga kabataang sakop sa IP community ug ilahang mapakita nga sila importantes katalingban labi na nga gisaulog karumulana ang Children's Month Celebration 2025 diin ang maong programa adunay tema nga every child deserves love, respect, and opportunities to grow. Together, we will build a child-friendly Bukidnon. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina, para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro tungkol sa 336 na mga indigenous people at mga kabataan na nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaang lokal ng Bukidnon. Dadako naman tayo sa Zamboanga, ika-4 na Gender and Development Summit isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Justin Bulanon. Ya conducí al gobierno local de Zamboanga el AK4 Gender Development Agad Summit para hacer más mujeres el gender responsive governance na mencionado ciudad. Ya participan aktibidad el mga opisyales lokal, representante del mga barangay y advocates para celebrar el mga acontecimiento para darles saber acerca el best practices y hacer mujeres el mga inisyatiba. Ya presenta na Summit al State of Gender and Development Report y al Zamboanga City Guide Roadmap para na año 2026 hasta 2028. Ya conducí también el Equality Commitment Signing y Advocacy Exhibit para promotar el gender responsive mga programa y reforzar el activo participación del mga komunidad na todo sektor. El gobierno local ya dali también reconocimiento con el mga exemplary performers na gender and development. El Fourth God Summit este año tiene el tema Inclusive Governance, Empowered Barangay, Advancing Gender Equality for All. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga.
Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan makalipas lamang po ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagkasundo ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na i-update ang price ceiling sa socialized housing kapwa para sa house and lot package at condominium units. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, malaking tulong ang nasabing kasunduan sa patuloy na paglulunsad ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinawag ng kalihim na isang produktong bunga ng patuloy na dialogo kasama ang mga stakeholder at ng mahahabang deliberasyon sa pagitan ng DSUD at DepDev. Ang pag-update sa socialized housing price ceiling ay alinsunod sa Republic Act 11201. Ito aniya ang batas na lumikha sa DSUD at nag-aatas sa DSUD at DepDev na magkasamang tukuyin at repasuhin ang maximum selling price anumang oras, ngunit hindi dapat hihigit sa isang beses bawat 2 taon upang umayon sa umiiral ng mga kondisyon sa ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bilang bahagi ng pagpapatatag ng kabuhayan ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, formal nang binuksan ng Department of Agrarian Reform o DAR ang Agrario Trade Fair o ATF 2025. Higit sa 80 ARBs at Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS ang nagsama-sama para ibida ang kanilang mga pangunahing produkto kabilang ang sariwang ani, processed goods, tradisyonal na kakanin, natural fibers, handicrafts at iba pang artisanal items na nakaugat sa lokal na kultura. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang opisyal na pagbubukas ng fair sa Gateway 2 Mall sa Araneta City, Cubao.
Ayon sa kalihim, layon ng trade fair na palawakin ang merkado ng mga arbo, makatawag ng interes mula sa mga mamimili maging mula sa posibleng investors at ihayag ang mga programa ng DAR na tumutulong sa paghubog sa ARBs bilang negosyanteng magsasaka o agripreneurs. Ayon din kay SSO Undersecretary Joseph Angelo Martires, sadyang dinala sa Cubao ang trade fair para mabigyan ng arbos ng mas malawak na exposure at oportunidad. Sinabi naman ni Secretary Estrella na hangad niyang maging globally competitive ang mga produkto ng arbos dahil malaki ang kanilang potensyal sa merkado. Bukod sa exhibit, tampok sa 5 araw na fair ang product demonstrations, tasting activities at business matching opportunities upang makatulong sa arbos na makakuha ng bagong buyers at makabuo ng mga partnership. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, lumagda ang Dito Telecommunity at ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa isang kasunduan para isagawa ang pagsasaayos at pagtatayo ng mga law enforcement outposts sa loob ng Freeport. Ang Memorandum of Agreement o MOA ay nilagdaan ni na SBMA Chairman at Administrator Eduardo Jose Alinio at Dito Telecommunity President at CEO Ernesto Alberto. Sa ilalim ng kasunduan, papalitan ng Dito Telecommunity ang 8 kasalukuyang outposts na ginagamit ng Law Enforcement Department o LED, i-rehabilitate ang 2 container vans na nagsisilbing police outpost at magtayo ng 3 karagdagang outpost sa loob ng Freeport. Nagpasalamat si Alinio sa Dito Telecommunity sa suporta nito sa pagpapatayo at pagsasaayos ng mga LED outposts na aniyay makatutulong upang mabawasan ang mga kriminal na aktibidad sa lugar. Ayon naman kay Alberto, layon ng kumpanya na suportahan ang seguridad sa Subic Bay Freeport sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na law enforcement outposts at pagpapalakas ng police visibility. Gagamitin din ang mga naturang outposts upang itaguyod ang kanilang negosyo sa loob ng Freeport. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan ng salapi para sa araw na ito, Disyembre 2. Ang halaga ng US dollars ay 58 pesos and 60 centavos, habang ang Japanese yen ay katumbas naman ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nagkakahalaga ng 45 pesos and 23 centavos, habang 4 centavos naman ang Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 28 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 52 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 pesos and 45 centavos, habang ang euro naman ay 68 pesos and 3 centavos. Ang Canadian dollar naman ay katumbas ng 41 pesos and 87 centavos, habang ang Saudi Arabian Riyal naman ay 15 pesos and 61 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Muling ipinakita ng Gilas Pilipinas ang kanilang pagkadomina matapos talunin ang Guam 95-71 sa pagtatapos ng unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers nitong Lunes sa harap ng home crowd sa Ateneo Blue Eagle Gym.
Matindi ang panimula ng mga Pinoy, ngunit nakapagsagawa ng matinding rally ang World Number 81 na Guam sa ikalawang kalahati sa pangunguna ni Jericho Cruz na sandaling nagbigay ng kaba sa mga manonood. Gayunpaman, nananatiling matatag ang Gilas hanggang dulo upang manatiling walang talo sa Group A na may 2-0 record habang bumagsak sa 0-2 ang Guam. Nauna nang pinabagsak ng Gilas ang Guam, 87-46. Muling nanguna sina Justin Brownlee at Dwight Ramos. Kumamada si Brownlee ng 20 puntos, 5 rebounds, 7 assists at 2 steals, habang nagdagdag si Ramos ng 19 na puntos at 7 rebounds. Nagbigay din ito ng 50-36 na kalamangan sa halftime. Pinangunahan ni Cruz ang pagsiklab ng Guam sa ikatlong yugto, tumira ng 3 at free throws upang ibaba ang agwat sa 53-44. Ngunit napilitang maupo siya matapos ang ika-4 na foul dahilan upang humina ang kanilang momentum. Sinubukan ni Takumi Simon at Ty Wesley na buhayin ang laban sa pamamagitan ng 5-0 run sa simula ng ika-4 na quarter, ngunit agad na bumawi ang Gilas. Sina Ramos at Brownlee ang nagtulak ng panapos sa panalo. Kasabay nito, inanunsyo ni Japeth Aguilar ang kanyang pagreretiro sa Gilas bago ang tip-off. Nagtala siya ng 3 puntos sa halos 11 minutong paglalaro. Para sa Guam, nagtala si Cruz ng 27 puntos habang may 23 si Simon kabilang ang 7-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Walang ibang ibinigay kundi papuri si Ateneo Head Coach Tab Baldwin para kina Kimani Ladi at Dom Escobar, ang mga one and done standouts na handa nang sumabak sa profesional na basketball matapos ang maikli ngunit makabuluhang paglalaro para sa Blue Eagles. Bagamat hindi nakapasok ang Ateneo sa Final Four ngayong season, kapwa nagpahayag sina Ladi at Escobar ng kagustuhang magpatuloy sa susunod na antas, lokal man o international. Ayon kay Baldwin, bukod sa kanilang talento, taglay nila ang karakter na maaaring magdala sa kanila bilang susunod na malalaking pangalan sa Philippine basketball. Si Ladi na tinawag ng Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong Disyembre at si Escobar ay nagpahayag ng intensyong maglaro sa PBA kung saan maaari silang maging top recruits. Nang dumating ang dalawa, umangat ang kampanya ng Ateneo, nagsimula sa 4-0 bago bumagsak sa sunod-sunod na pagkatalo. Nagtapos ang Eagles na may 6-8 record, mas mataas kaysa sa 4-10 ng marka noong nakarang season. Dagdag ni Baldwin, higit pa sa basketball, pinayaman nila ang komunidad ng Ateneo at maging ang kanyang personal na buhay. Sa kanilang pag-alis, inaasahang pamumunuan ni Jared Bahay, Sean Tuano, Ian Espinosa, Waki Espina at Divine Adili ang koponan sa susunod na season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos na ang collegiate journey ni John Barba matapos masibak ang Lyceum of the Philippines University sa NCAA Season 101 Men's Basketball Quarterfinals. Tinalo ng San Beda University ang Pirates 91-67 at naging emosyonal si Barba sa huling minuto ng kanyang huling laro sa NCAA. Hindi napigilan ang kanyang luha habang inaalala ang mga kasamahan niyang magtatapos na at ang mga inaasahan ng mga fans na dumagsa sa venue. Tanda ng kanyang makulay na karera ang pagiging most valuable player ng NCAA Season 95 High School Tournament nang dalhin niya ang Junior Pirates sa finals. Sa kolehiyo, patuloy siyang nagniningning bilang bahagi ng Season 100 Mythical 5.
Sa kanyang pamumuno, nakapasok ang LPU sa 3 magkakasunod na Final Four at nagtapos sa quarterfinals ngayong season 101. Bagamat hindi napili sa PBA draft ngayong taon, nananatiling umaasa si Barba na makapasok sa Asia's first professional league. Kasabay ng pag-alis nina Gael Montaño, Michael Versosa at Josh Moralejo, tiwala si Barba na mananatiling matatag ang Pirates sa tulong ng mga bagong talento tulad nina Matthew Rubico at Roger Ondoa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa wakas, nasungkit ng crisscross ang matagal ng inaasam na corona sa Spikers Turf. Hindi sa pamamagitan ng pagbagsak sa karibal na signal, kundi sa pagdaig sa matinding hamon ng Kinday University sa isang 5-set na thriller. Sa harap ng punong PhilOil Eco Oil Center sa San Juan, nagpakita ng pambihirang tapang ang King Crunchers, nagtala ng 25-15, 25-21, 23-25, 23-25 at 22-20 panalo upang makuha ang kanilang unang Invitational Conference title. Matagal itong hinintay ng koponan. 3 beses silang nagtapos bilang runner-up laban sa Super Spikers, ngunit ngayon ang mga pagkatalo ay naging daan sa tagumpay. Sa kabila ng 6 na championship points ng Kinday, nananatiling matatag ang crisscross. Si Jude Garcia na nagtala ng 35 puntos ay nagpakawala ng mahalagang tira sa deciding set habang ang huling atake ni Haruka Misugi ay lumabas ng court para ibigay ang makasaysayang panalo. Hindi lamang bida si Garcia, nagambag din sina Nico Almendras at Poy Colinares ng tig 15 puntos habang si Noel Campton ay may 13 kabilang ang mahalagang puntos sa 20 all. Si setter Adrian Villados, kalmado sa gitna ng tensyon, ay nagtala ng 34 na excellent sets at kinilala bilang finals most valuable player. Pinangunahan ni Haruka ang Kinday na may 27 puntos, sinundan ni na Yoshiki Yasuda na may 22, Kentaro Hata 16 at Nozumi Yamamoto na may 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling nakabalik sa tuktok ng Premier Volleyball League o PVL ang Petrogas matapos talunin ang Zeus Coffee 21-25, 28-26, 25-23 at 25-20 upang masungkit ang korona ng 2025 Reinforced Conference sa harap ng masiglang crowd sa Smart Araneta Coliseum. Bagamat mabagal ang simula, umasa ang Angels sa kanilang championship pedigree, pinangunahan nina Lindsay van der Veed, Brooke Van Sickle at MJ Phillips ang frontline upang baliktarin ang agos ng laban at makuha muli ang titulo na huli nilang nahawak noong 2022. Ito na ang ikatlong kampyonato ng Petrogas mula nang sumali sa liga noong 2018 matapos ang panalo sa 2019 at 2022 Reinforced Conference. Tinapos ng panalo ang pabago-bagong taon para sa Angels na nagsimula sa pamamagitan ng pagwagi sa All-Filipino Conference noong Abril, ngunit bumagsak sa PVL On Tour kung saan nagtapos sila sa ika-9 na pwesto. Espesyal ang tagumpay para kay Van Sickle na ibinahagi ang sandali kasama ang kanyang mga magulang na sina Coach Gary at Assistant Coach Lisa. Nagtala siya ng 20 puntos at nakuha ang kanyang ikatlong Most Valuable Player Award habang nanguna si Van der Veed na may 23 puntos. Nagambag din si Myla Pablo ng 14 na puntos.
Sandaling nagmukhang handa ang Zeus Coffee na tapusin ang Cinderella Run matapos ang panalo kontra PLDT, pinangunahan ng import na si Ana De Beer na nagtala ng 18 puntos. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling magalang si De Beer at tinawag ang kampanya na isang kamangha-manghang karanasan. Nagdagdag sina AC Minor at Thea Cagate ng 16 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod sa pinakamahusay na kampanya ng Thunder Bells. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-abang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nanindigan itong si Miss Universe 2018 Catriona Gray laban sa korupsyon sa gobyerno sa isang anti-corruption protest nitong November 30. Sa kanyang naging talumpati, mariin niyang kinondin na nga itong si Catriona ang umano'y katiwalian sa mga flood control projects at binigyan diin na hindi dapat makalimot ang sambayanan hanggat walang napapanagot. At nanawagan din ang Miss Universe 2018 ng hustisya, katotohanan at sa mga pinunong may integridad at nag-alay rin siya ng panalangin para sa paglilinis nga
ng pamahalaan. At nakiisa rin sa protesta maliban kay Catriona ang ilang personalidad tulad ni na Elijah Canlas at si Pokwang, ang bandang Ben and Ben at iba pang OPM artists. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ikwento ng young actor na si Miguel Tan Felix sa isang panayam sa telebisyon na nabiktima siya ng isang simple pero nakakainis na scam sa kanyang naging bakasyon sa Brazil. Sa unang gabi niya sa Rio de Janeiro habang medyo nalulungkot nga dahil birthday niya sa Pilipinas, nagkamali raw itong si Miguel sa kanyang pagbibigay ng pera sa isang restaurant na 20,000 ang naging halaga ang naiabot na imbes na 2,000 pesos. Ang laki ng difference nun. Hindi niya ito agad napansin at kinabukasan na lang niyang nadiskubre ng kanyang tignan ang wallet. Binalikan niya ang lugar at kinausap ang may-ari pero tinawag na lang niyang birthday gift ang nawalang halaga na 20,000 pesos. At nasabi na lang ni Miguel na kahit nadali siya, sulit pa rin at hindi niya malilimutan ang kanyang naging bakasyon sa nabanggit na South American country. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinasal na ang celebrity na si Aliana Asistio sa longtime partner na si Raymond Mendoza sa isang engrande at tila magical na seremonya sa isang events place sa Dumaguete City. Ibinahagi ng nice print photography ang mga larawan ng kasal nila noong Nobyembre 29 kung saan makikitang naka-eleganteng wedding dress si Aliana habang classy beige barong naman ang suot ni Raymond. Sa reception, nagpalit si Aliana ng tube gown na may cape habang naka-white tuxedo naman at black bow tie ang kanyang groom, ang kanyang asawa. Nauna nang inanunsyo na magkasintahan ang kanilang engagement noong Pebrero ngayong taon. Si Aliana na mula sa kilalang pamilyang Asistio at Montenegro at half-sister ni Sofia Asistio ay dati ring lumabas sa ilang pelikula at mga teleserye bago tumutok sa buhay bilang chef at restaurateur. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, nagalit ang aktres at Quezon City Councilor na si Aiko Melendez sa pahayag ng Department of Trade and Industry na posible raw makapaghanda ng Noche Buena sa halagang 500 piso. Maraming netizens at celebrity ang pumupuna kay Trade Secretary Cristina Roque dahil sa patuloy nitong pag-iit na kaya ng isang pamilyang Pilipino ang simpleng handa sa ganitong budget. Bilang tugon ay nag-post si Aiko sa kanyang Facebook account at pinuna ng may kasamang biro at pang-aasar ang naturang payag, lalo na ang ideya na may queso de bola na raw sa halagang 500 piso. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya
Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po sa mga nakinig sa ating palatuntunan para sa araw na ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na i-promote ang ating mga shortwave radio frequencies dahil alam nyo naman po na nagbabalik na tayo sa shortwave radio para sa ating Filipino service dahil doon po kabilang itong Ang Pilipinas Ngayon ay maaari po kayong makinig mula 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Oras po yan dito sa Pilipinas sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave radio frequencies. 9.370 MHz, ang alternative po para dyan ay 15.200 MHz. Pwede rin pong makinig sa pamagitan ng 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa mga sumusubaybay naman sa atin sa pamagitan ng ating English service ay narito naman po ang mga frequencies shortwave radio frequencies. Tayo po ay napapakinggan naman mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30 po yan ng umaga. Oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po yung mga shortwave na frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.